Ayan, so, and good afternoon. Hi, Miss Alfie. Good afternoon. Hi everyone, good afternoon. Yan, okay na, Miss Alfie, yung audio. Ayan, rinig naman po ba ako? Yes, rinig na. Yan, okay. So, grabe. Grabe talaga ang bilis ng araw. So, hi, Miss Layla. Ayan, hi, Miss Ken. Hi, Vic. Good afternoon. Hi, Yen. Good afternoon. So, team live from Pagadian City. Wow, okay. Meron tayo dito. Sige po, you can tag or mention your friends. Ayan, para makasama po natin sila sa another inspiring story for this afternoon. Okay? Ayan, sige po. And hi, Miss Beb. Hello, good afternoon. Okay, sige. I think we can start na. Mukhang okay naman. Rinig naman yung audio. Okay, sige po. Um, Welcome to our Friday Praise Story. And one of the best things about thankfulness is the more you choose it, the easier it gets. The more you profess gratitude, the more you notice things to be grateful for. So, this afternoon, let's practice our thankfulness muscles. By the way, my name is Sherry, and kasama ko po this afternoon si Miss Alfie, and we are so excited to introduce our guest for this afternoon. By the way, if you're watching this on live, please comment hashtag Team Live. And if you're watching this on a replay, please use hashtag Team Replay. Okay, sige, introduce na natin ang ating guest. So our today's guest is an accounting graduate at PUP. He is a gamer and a corporate employee for 6 years. His first client almost arrived at the same time that he signed up for TDSA. Learn more about his inspiring story in today's episode of Friday Praise Story. Let's all welcome Carlo Magno Abuel. Thank Ayan. you, Coach Sherry, sa uh, pag-introduce. Hi, Carlo. Kamusta? Hi Hi, Miss Carlo. Alfie. Good afternoon po sa inyong lahat. Yes. Yes, good afternoon. Taga Ayan. saan ka? Taga Kamsur. Part po siya ng Oh. Bicol region. Okay. Ah. Oh, sa mga taga-Kamsur na nanonood dito, hello, hello. Ayan. Sige. Um, single with kids? Ano ba? Single ba? Ah, Or married po, taken? married po. Ayun. Married, ayan. O, ba't di mo sila, ayan, kung Um, yun, kumustahin, i-shout out. shout out sa aking buting asawa. Nanonood siya Yes, ngayon. nice. Yun. Okay. Tsaka sa family ko na din, nanonood sila ngayon. Tsaka yung friends. Yes. O, anong team ka nga, Carlo? Po? Team. Ano yung team mo? Yung team na kasali ko sa TBSA is yung Go Givers. So shout out sa Go Givers, Kaya sila pala ang SJ, dami dito. Sabi nila, go givers. Okay. sila SJ Lizel, SJ Leila, and then yung mga classmates ko sa TBSA. And then yung sa other side ng Go Givers, yung sila SGL. Ano ba yun? Medyo limot ako ng pangalan. Yun, basta lahat ng Go Givers, shout out sa inyo. O, ayun. Ayan. Sa lahat Ayun na. sila. Okay. Sige Okay, po. so let's start, Carlo. Eto. Before you start yung freelancing niyo po, can you share your backstory? Um, so yun, bago ako nag-start ng freelancing is, first job ko is corporate. So naging ano ako, corporate employee for almost 6 years sa isang BPO company, um, na nagpo-provide kami ng accounting services. Then yun, and then pandemic strikes, na experience ko mag-work from home. And then naisip ko parang hawig na siya sa freelancing kasi you work at home, walang physical office. Yun, tsaka mas less yung gastos. Kaya sabi ko, parang mas magandang itry yung freelancing. Then,
Ano ba? Yun, nung medyo naumay na ako sa corporate, um, yung asawa ko, um, nag-send siya sa akin ng mga videos about freelancing. Parang siya yung nag-introduce sa akin ng idea ng freelancing na parang maganda to. Ang ang nagpa ang nahook ako dun sa idea ng freelancing is dun sa possibility ng 6-digit na earnings. Although work in progress pa lang ako doon, to be honest, work in progress pa lang. Parang nahook ako sa idea, na sabi ko parang okay ito na nasa bahay ka lang, um, um, pwede yung 6 digits, although yun nga, since bago pa lang is wala pa tayo dun sa part na yun. Then, Yeah. yun, advertisement ng TBSA around July. Then that time resigned na ako sa corporate. Tapos trinay ko. Merong ni TS Bob. Meron dun parang free sample na pag-optimize ng profile. So, trinay ko na i-optimize yung LinkedIn, yung in-apply ko yung pasok formula, yung offer statement. Although wala pa akong buong idea nung lesson sa TBSA. Then after series of pag-apply dun sa LinkedIn, sa online jobs, pinalad naman akong may isang client na kumuha. Although yun, under agency siya. So yun, since based nga sa introduction, halos nagkasabay yung enrollment ko sa TBSA at yung first client. Kaya medyo kaliwat kanan yung oras ko. So, bali ngayon, meron kang isang full-time client. Under agency. So, under agency. Ito ba ay graveyard or yung normal working hours lang? Graveyard shift siya, US client. Since yung from corporate kasi, yung client namin is US din. So, parang medyo, sabi ko, hindi pa bumabalik yung body clock ko. Hinahanap pa niya yung panggabing work. Sabi ko, US client. Saka nalaman ko si VPLP, pang US client din to. So, yun, look forward kung maka-work si VPLP. Ayun. Okay. Okay, Carlos, since ngayon, full-time ka na sa freelancing, syempre, kahit nasa bahay lang tayo, kung sinasabi ng iba, okay lang, kasi nasa bahay, di mo na kailangang lumabas, pero syempre, meron naman itong mga kasamang mga challenges, no? Ano-ano naman yung mga nakikita mong challenges and how did you solve these challenges? Unang-una, isa sa mga challenges ng pag working from home is yung kuryente. Kasi dito sa amin sa Bicol region, ang kuryente dito masyadong on and off. On and off ang kuryente dito. So, kailangan talaga mag-provide ng backup sa laptop mo, kaya sa desktop. And then, pangalawa, yung internet connection. Since alam naman natin yung internet dito sa Philippines is mahina compared sa ibang countries, 'di ba? So, yun yun yung dalawang challenges na nakikita ko sa working from home. Aside from that, siguro yung productivity wise, kasi may mga times na yun, although productive ka naman sa araw na to, darating yung point na may mga araw na parang hindi ka masyadong productive, parang gusto mo lang umilata. Yun. Kaya, Carlo, paano mo na-overcome yung ganong klase? May times na, Yes. siyempre, lazy ka. Ganun. Unang-una ginagawa ko, naliligo ako para mawala yung katamaran ko. Nadaan ko sa ligo. Pag hindi nadaan sa ligo, kape. Pag hindi nadaan sa kape, dadagdagan ko pa ng chocolate. Ay, ayun.
nilalaba, hanggat may alam akong paraan para labanan yung antok. Nilabanan. Okay. So, para sa iyo, Carlo, ano yung mas prefer mo? Yung bang madaling araw ka nag-work o yung normal na working time? Like, dito sa Pilipinas, Mm. 8 to 5, Um, gano'n. before ako nakakuha ng first client ko, sabi ko sa sarili ko, kahit anong shift, as long as magkaroon na ako ng work. Pero yun nga, since meron akong first full-time client ngayon na US, ang plan ko is lahat muna siguro graveyard, then mag-slowly transitioning ako sa day shift once ma-stabilize ko na yung mga processes doon sa isa kong client. Okay. At least So, may plan doon, di ba, Miss Alfie? Meron siyang plan to transition. Mm. tama. It's good na, syempre, gano'n naman talaga, no? So, start, Mhm. isa yan, yung you'll be working with agencies, okay? Yung iba, will be working per hour, okay? So, gano'n naman talaga yan, no? And then, after kasi niyan, magkakaroon ka na ng plano, paano kaya kung gusto mo na magdagdag ng mga clients, so you will go for flexible hours or yung mga special projects, okay? So, Carlo, no, since you are doing this full-time, ano-ano naman yung nakikita mo mga benefits working from home? Okay. Yung mga benefits ng working from home, unang-una, cost-effective. Di mo kailangang mamasahe papuntang work. Dagdag oras para sa family. May time ka para sa sarili mo. And then, less stress. Aminin man natin lahat-lahat. Freelance versus corporate, mas less ang stress sa freelancing. Ayun, less stress, Miss Shari. Okay. Less stress. Kasi, given na yung nature ng businesses ng ating mga clients ay mostly nasa setup stage, no? Or nasa 2 years or 3 years ng operation, so very minimal yung transactions, and given na small business owners lang sila, so mga simpleng accounts lang yung ginagamit nila, no? Okay, so ayun. So, less stress. Totoo yan, actually. So, definitely, you can grow from there. Okay, you can add your clients, no? Na sa ganun na setup, dahil sa maliit lang nga yung ano nila ano tawag nito. Yun nga, sinasabi ko, yung mga accounts nila, even yung mga transactions, ayan. Then, ayun, pwede ka na mag-grow, no? Later on, into agency, ayan. So, ganun naman talaga ang goals ng mga ng mga freelancers, especially yung nag-online bookkeeping and accounting. Ayan. Okay, Carlo, para po sa iyo, how do you define success? Success para sa akin, masabi kong success is success is when you step out of your comfort zone. The moment na umalis ka sa comfort zone mo, success na yan. It may be small, pero success pa rin yan. Kasi ang nakakapag-hinder kasi ng success ng isang tao is yung masyado silang comfortable sa kung anong meron na sila. Although guilty ako niya nung nasa corporate ako, masyado akong comfortable sa kung anong meron ako. Parang ayoko nang mag-grow kasi okay na to sa akin, mga ganyan. Pero yun, once nung na-expose ako sa freelance, yun nga, kailangan pala talagang mag-grow. Kailangan mong i-compete yung sarili mo versus sarili mo yesterday. Kasi at the end of the day, ang kalaban mo lang naman din yung sarili mo eh. Pangit din kasi yung i-compare mo yung sarili mo sa iba. May kanya-kanya tayong timeline eh. Kung mabubuhay ka sa timeline ng iba, talagang hindi ka magiging successful sa sarili. Ayun. Okay.
So, marami ka na natutunan, ha? Aha. Nasanay na rin ako sa rejections. Ayun. Kasi Sa rejection. Kasi sa corporate, bihira mo lang naman yung ma-experience. Lalo na kung maganda naman yung mga nilalagay mo sa resume mo. Pero dito sa freelance, kahit maganda na yung resume mo, marami pa din yung rejections na ma-encounter mo. Parang tingin mo sarili mo, hindi ka worth it. Ganun. Kaya lang, mas malaki kasi yung ano mo ano ba tawag nito? Yung chance, no? Dahil nasa bahay ka, and then nag-search ka ng mga clients online, unlike kung physical, no, na ikaw yung pupunta doon sa mga offices na applyan mo. So, syempre, magastos, di ba? Pamasahe Saka mo. time-consuming din, Coach. Yes, time consuming. So, kumbaga pa, kung target mo lang kung physical yung pagpunta mo sa mga prospective clients para i-meet mo sila. So, malaking oras yung kakainin, no? Unlike kung nasa bahay ka, instead na dalawa lang yung kaya mo na ma-close na clients or kaya mo na makausap na prospects, pwede mong gawing 5, pwede mong gawing 6, kasi yun nga, nasa bahay, online. So, you can use Zoom, you can use Skype, or any platforms, no? So, mas madali, mas malaki yung chance mo na makakahanap ka agad ng prospective clients. Ayun. Okay. Ito naman, Carlo, ano yung mga ginagawa mo? Okay, para, like you mentioned, you have optimized your profiles. Okay, aside from that, ano yung ginawa mo para na-win mo yung first client mo? That time kasi, Coach, nung mawin ko yung first client ko, actually, hindi ko pa gamay yung mga lessons sa TBSA, yung CCPP process, yung pasok formula. Pero, yung first interview ko kasi sa kanila, tinanong agad kung anong may contribute ko sa kanila. Sabi ko, yung past experience ko sa corporate is bank reconciliations. Sabi ko, I've been doing bank reconciliations for almost 6 years na. Sabi ko. Then, sabi nila, sakto, marami daw silang bank accounts. So, yun. Hindi lang bank accounts, pati credit card accounts, gusto nilang ipareconcile. So, although meron silang in-house accountant, parang kailangan nila ng extra hands to do the work. So, sabi ko, sure, kayang-kaya ko naman yan. Konti na lang yung transition kasi may background naman ako sa bank reconciliations. Yun. Dun pa lang medyo na-impress na yung CEO kasi kailangan talaga nila ng tulong dun sa bank reconciliations. Favorite mo ata yung favorite mo siguro yung bank reconciliation. Kaya Totoo nga, medyo umay na ako sa bank reconciliation. Gusto ko na ng ibang niche. Kaso, ang dumarating talaga sa akin, bank reconciliation. Parang ayaw akong lubayan. At least, diba, nakita mo na kumbaga, kabisado mo na. Kasi, yun naman talaga ang major part. It's more reconciliation, especially bank accounts and credit cards. Kasi, yun nga yung medium of transfer ng money in and out, lalong-lalo na sa US kasi lahat online na nga, di ba? So, siguro kahit nakapikit ka na siguro, Carlo, kuha mo na yung bank record. Yun nga, Coach, So, masyado na akong comfortable sa bank reconciliation, kaya gusto ko na i-try yung iba. So, yan ang go out. Mag-grow ulit. Yes, go out your comfort zone na. Sige. Ibayin natin, wag lang reconciliation. Amazon, reconciliation tayo. Sige. Oo nga Alis naman talaga lahat re-reconcile, di ba? Hindi lang naman bank, credit cards, any accounts, no? Pero at least, yun yung pinaka-edge mo kasi most of the bulk of the work nasa bank at saka credit cards. Doon kasi umiikot yung mga
transactions. Ayun. Advantage na yun, no, Miss Alfie? That's a great advantage. So, parang yung ibang mga process, parang sa'yo medyo madali na Konti lang na yun. lang. Yes. Konti na lang siya. Kumbaga pa, overall process, nasa 70% ka na. So, konti na lang yung mga i-check mo. Yun nga, sabi ko, nakapikit siguro si Carlo kung kuha na niya. Balance na agad. Okay. Natulog, Saka madali na lang, coach, maging AP analyst at AR analyst kasi yun, cash, yes. andun yung in and outs ng pera eh. Yes, true. Oh, alam mo na ha. Okay. So, pwede ka na magdagdag later on. Ayun. Okay, so before siguro natin itanong yung last question ni Shari, eto, from Miss Karen. Ayan. Sanay na tayo sa rejections. Yun nga sabi ni Miss Karen, no? Okay. So, madaming possibilities. Eto. So, life begins at the end of your comfort zone. Ayun. Kasi syempre, yun nga, sinasabi ni Carlo, kung gusto mo talaga ng changes, no, or a big leap of success, no, so we have to, kumbaga pa, i-change natin yung zone natin, no, from being very comfortable to uncomfortable, na kung halimbawa, hindi man tayo sanay dati sa rejection, pero ngayon dahil nagko-connect na tayo sa mga prospects, then, kasi yung ginugol natin is dadami yung connections natin para makapag-close tayo ng direct clients. Yes. So, bago mo itanong yung last question, Miss Alfie, ito, kasi si Carlo, ano na rin siya nagli-lead na rin. So, para sa'yo, Carlo, what makes a good support group? Siguro, ang isang magandang support group is yung you always give. Galing ako sa go-givers eh. So, yun. Basta, kapag alam mong may kakilala ka na kailangan ng tulong, hanggat may offer kang tulong, ibigay mo. Kasi, who never knows, yung konting push pala sa kanila would be a great step na. Diba? Kailangan lang nila ng validation sa mga ginagawa nila para maging successful. Yun sa tingin kong isang magandang support group. Yeah, totoo yan. Someone na talagang ipupush ka to, to persevere, to continue. Kasi iba minsan, kailangan lang talaga nilang magpupush sa kanila. Yes. Hindi naman nila, diba? Ay magsasabi Minsan naman. kasi may mga plano tayo sa buhay na hanggang sa isip mo. Pero hanggat hindi natin na-share sa iba, tapos, mas magandang i-share sa iba eh. Kasi kapag nakita nila na napakinggan nila yung story mo, tapos supportan ka nila, ang sarap sa feeling. Parang ang bilis lang mag-step forward. Kahit alam mong magiging uncomfortable ka in the end. Yes. So, ito kaya, para sa'yo, Carlo, ano yung nakikita mong future mo sa freelancing? Ayun. How do you see yourself in the next few years? Yes. Okay. Siguro, nakikita ko, isa na kasi ito sa mga goal ko eh. Siguro dito sa freelancing, dito ko ma-achieve ang aking bahay at lupa. Oo, ang aking Wow. Posible. Kasi, sabi daw kasi nila, dream high eh. Kasi, maabot mo man sa hindi, yung dream mo, at least, ginawa mo yung pinaka-best mo para ma-obtain. Yes. Oo nga, mag-pray ka na nga lang, di ba? Manghihingi ka na nga lang. Pakataas mo na. Yes. Saka, biro ko nga sa asawa ko. Sabi ko, pag meron na tayong kotse, ibahin naman natin yung away natin. Kapag galit ka, sabihin mo, stop the car. Bago yan na. Di ba ang ganda pakinggan? Kahit parang nag-aaway kayo, pero merong car. Stop the car. Matatawa kayo na instead. Stop the car, tapos saka na kayo mag-aaway. Ganun ba yun?
Okay. So, maganda talaga, no, na pag meron talaga tayong goals, no? Kasi yun kasi yung anchor natin na magsumipag tayo. Kasi mahirap kasi na pag wala tayong goals eh. Hindi natin alam kung saan tayo papunta. So, wala tayong tina-target. Yun nga sinasabi. Wala Parang tayong, parang ligaw na tupa. Ganun. yes. So, kung halimbawa, na-accomplish mo na yung ganitong goal, then set another goal, no? Mm. So, wala namang imposible pag ginagawa na natin ng we put our heart and action on it. Pero Tama. stop the car talaga, no? Diba? Yung story dito, hindi na siya stop your mouth. Hindi na stop your mouth. Shout out kay Miss Story. Isa siya sa mga makulit sa Go Givers. Tagapagbigay sigla yan doon. Sorry. Okay. Oo, ayan, Miss Mariel, sabi niya, resolve ka agad ng stop the car, safety first. Yes. Safety first. Okay. At saka hindi, the reason why I asked Carlo is, darating yung time, alam ko, babalikan mo tong video to. At pagbalik mo, pag pinanood mo na to, nandyan na yung goal mo. Mm. Andyan na. Ako, I'm claiming it. Parang just yung feeling happy. Okay, na-reach ko na tong goal na sinasabi ko. So, Natatawa ako. Okay. May comment nga dito eh. At sana ba sinabi? Haha, mag-away at punta sa mansion B. Wow, bago yun ah. Gusto ko yun. Gusto O, ko. diba? grabe, Punta sa daming kabilang ideas Grabe yan ah. Okay. So, ano naman talaga eh. Lahat naman talaga posible. Tapos, i-habit lang natin, no? Kung ano man yung magiging goals natin. Isulat natin yon, no? Kasi, nakaka-attract talaga siya. Nakakatulong talaga siya. And then, from our goals, ayun, pagplanuhin natin ano yung magiging plan of actions natin. Ayan. Okay. Eto, huling tanong namin, Carlo. So, para dun sa mga beginners, no, or those who are planning to go with the online bookkeeping and accounting, what would be your best advice to them? Okay, siguro. Sa mga nagpaplanong maging freelance bookkeeper or accountant, lalo na kung galing sila sa corporate, unang-una, prepare yourself. Hindi lang emotionally, financially, physically. Kasi lahat ng changes, may mga kailangan kang i-sacrifice. Yun, kung medyo financially unstable ka, pero gusto mong itry yung freelancing, I suggest, siguro magkaroon ka muna ng emergency fund. Kasi yung freelancing, hindi natin 100% sure the next day, the next month, meron ka ng client eh. Yun yung sa financial side. Yung sa yung sa emotional side siguro, yun nga, maging ready ka. Kung hindi ka sanay sa rejection, masanay ka sa rejection. And then, ano pa bang masabi kong advice? Yun, sa totoo lang, sa una, hindi siya madali. Sinasabi ko, mas mahirap yung freelancing. I mean, di ba kanina nasabi kong less stress? Pero, mas mahirap siya. Pero in the end, it's worth it. Worth it. Worth it yung pagod, hirap na mararanasan mo sa freelancing. Kasi credits yun sa lahat sa'yo. Tama. I agree with you, Carlo. Kasi hindi lang siya business na to eh. You're building your business. True. Yung mindset mo pang entrepreneur na eh. Businessman na or businesswoman na. Segue ko lang, coach. Nung high school ako, nagtitinda ako ng stick-o. Okay. Sa mga classmates ko. Kaya may isip na rin ako entrepreneur talaga. Yes. Yan. Elementary pa lang ako, nagtitinda na ako ng yema. Naman yan, no? Junk Totoo food. yan. Room. Totoo yan. Yeah. Oo, nakakatuwa, no? Yung, alam mo talaga yung mga taong papunta dun eh. Papunta dun sa business side talaga. So, yan yung mga gift na, yun. Kailangan talaga ng lakas ng loob. Totoo yan, Carlo. Yun, lakas ng loob talaga. Kailangan yun ng diskarte. Hindi natin makakita kasi yung stress eh. Stress part kasi yan talaga. Kasi minsan, meron namang good
advantage yung stress. Kasi minsan, hindi mo siya gustong gawin, pero dahil na-stress ka, nagagawa mo siya, diba? So, ayun. Sige, thank you, Carlo. Ganda nun, Ayan. Sa mga nagbabalak, okay, alamin niyo po yung pinapasok niyo. Ah, Yan, maging handa po kayo. Ayan. So, bago po tayo matapos, I want to read this verse for our Friday Play Story. So, ito nga po, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell all your wonderful deeds in Psalm 9:1. So, tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng pagpapala at grace na naranasan natin sa araw-araw. And right now, we are rejoicing sa victory ni Sir Carlo at saka sa kanyang story na binabahagi sa atin. And tunay na nakaka-encourage at nakakatuwa ang mga pinag-usapan natin ngayon. Okay, napunta sa goals, as may bigla yung may awa, si Mrs. o Mr., di ba? So, nakakatuwa lang. And yung encouraging word ni Sir Carlo na kanina sabi niya about dapat maging ready ka. Physically, mentally, emotionally, spiritually. Ayan. So, dapat ready. May plano. Hindi ka lang basta papasok sa isang bagay na walang plan. Okay? Para yung setback, masanda ka. Lagapak talaga, diba? So, Yes. nice. Ayan. Ms. Alfie, anything to add? Ayan. Para dun sa mga nagbabalak, yun nga, sinasabi ni Carlo, no? Before we push through yung pagiging full-time freelancing, dapat meron tayong emergency funds, at least 6 months. Okay, so, i-compute mo lang yung, ano yung maging monthly expenses mo. So, that will be your basis pang sa emergency funds mo. So, halimbawa, magre-resign ka na, at least meron kang mga at least 2 projects, no? Okay. Tapos, ayun, magko-full-time ka na. Para at least, pag full-time mo na, meron ka ng ongoing na 2, okay, or isa man, ayan. And then, ayun, tuloy-tuloy na. And don't forget also to always have goals, no? Halimbawa, na-accomplish mo na yung goal 1 mo, and then think of, let's say, a goal good for 6 months or 6 months to 1 year. Okay. Kahit isa lang, at least meron kang goal. Kasi, iba talaga yung may goal ka eh. Meron ka kasing tinatarget. Unlike yung pag wala kang goal, minsan natatamad ka, ganun, no? Ma-out of sight ka na. Okay. Compared sa meron kang goal, kasi, kumbaga pa, parang ilalagay mo talaga siya sa harap ng monitor mo, ayan, para yun yung magiging inspiration natin. Lalong-lalo na yung goal natin ay para sa ating family. Ayan. True. Ayan. And kanina din na-mention ni Sir Carlo about going out your comfort zone, diba? So, marami pong nangyayari doon sa pag-alis po natin doon sa comfort zone. I know it's scary. Scary naman talaga kasi it's going to the unknown eh. You're stepping on the unknown. But, sabi nga ni Sir Carlo, it's really worth it. Worth it eh. Sabi nga, if hindi mo tinry, you'll never know. You'll never know. Laging no kapag hindi mo siya tinry. tama. Kailan go siya. So, Yes. okay. Ayun, ang bilis ng oras. With your family. So, again, thank you so much for your time, Sir Carlo and Miss Alfie. Thank you. So, enjoy na natin ang weekend. Okay, yes, enjoy na natin ang weekend. Kasi mag-overtime ako. Recharge ng konti, tapos work again. Yes, ganun talaga. Kahit ilang oras lang, recharge. Kailangan eh. Okay. Yes, may quick announcement lang ako, guys. Don't forget, okay, we have exciting announcement for you guys, for our community. Abangan nyo po ang aming announcement. It's a very, very nice announcement for our October series. Alam ko marami na naghihintay dito. So, abangan nyo po ang aming announcement. So, ayun lang. Thank you so much, Sir Carlo, and have a blessed weekend. Thank you. Thank you, guys. Thank you, Carlo. Thank you, everyone. Thank you,